Okay, buksan natin yung mga Bibles natin sa Psalms 127. Ating pag-uusapan ay building our family. Amen. Amen. Building our family in the Lord. Paano natin i-build yung ating pamilya sa Panginoon? Okay, 127, the book of Psalms, verse number 1. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Dakilang Diyos, salamat po sa ating mga talatang nabasa. Pagpalain niyo po ito. Patuloy na maging bantayan ng aming po pag-uusapan ngayong hapon sa aming pong session, mga fathers, parents, Pagkaon. Paano po namin mabuild ang aming mga pamilya sa inyong Panginoon. Pagpalain niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya magpuna po kayo. Alam niyo, mahalaga po na tayo po'y ang ating pamilya ay may build natin sa Panginoon. Amen. Pahintulutan natin, kung gusto natin i-build ang ating pamilya sa Panginoon, ay pahintulutan natin, payagan natin na ang Diyos ang mag-build sa ating pamilya. Kaya nakuha niyo po yung ulit ito po. If we want to build our family in the Lord, let us allow the Lord to build our family. Amen? Amen. Yung mahalaga yan kasi minsan, akala natin, ay pag sinabi natin gusto natin, paano? Paano na natin i-build? Kasi tingnan niyo po, mula sa ating binasa ng mga verses, Psalms 127, kahit anong gawin natin, pag walang Diyos sa ating pamilya, sa ating Biblia, yung ating pagpapagal ay walang kabuluhan. Amen. Okay, clear ba yung mga kapatid? Amen. Liwanag po ito Sabi ng Bible dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Pagka ang tahanan ay wala doon ng Diyos, outside ng Panginoon sa isang tahanan o pamilya, sabi niya, kahit anong pagpapagal mo, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Bakit? Kasi tinanggal natin yung Diyos samantalang Diyos ang author ng bawat pamilya. Diyos po ang nagtayo ng ating pamilya. Diyos po ang nagpasimula. Kung tatanggalin natin ang Diyos, iyak magiging walang kabuluhan ang isang institution, mga kapatid, na Diyos ang nagtayo, pero aalisin mo siya, so walang kwenta yan. Ayaw, nakikinig tayo. Amen. So, bakit? Kasi yung mga anak natin, mga kapatid, sabi ng Biblia, sila yung heritage of the Lord. Heritage of the Lord. Sila yung gift ng Diyos sa atin. Sila yung regalo ng Diyos sa atin. So, kalahin mo na, sabi ng Biblia, heritage, it means something inherited. It means, kung sa Tagalog po ay mana natin yan sa Panginoon, bigay yan ng Diyos, gift yan ng Diyos. Kaya dapat ibalik natin sa Panginoon yan. Reward ng Diyos yan. Amen. Diba, nakakalungkot, ang dami ng miyembro ng ating pamilya, pero wala na, hindi na sila nakikita dito sa simbahan. Samantalang dito yan dati, bata pa, nandito na, pero bakit habang lumalaki, mga kapatid, nawawala sa simbahan? Amen. Napapansin mo ba yan, mga kapatid? Bakit? Kasi, habang lumalaki, hindi natin napapansin na hindi pala Diyos ang nagbibuild ng ating pamilya. Amen. Kasi mahirap magkunwari. Kayo ang nakakaalam yan, di po ba? Alam mo, hindi po puro pera-pera ang lahat ng ginagawa natin sa pamilya natin. Puro pera ka, tinan mo. Pag hindi mo nakakausap yung anak mo, si Satanas ang kakausap niya isang araw, hindi mo na yan anak. Nakatira lamang sa bahay mo, pero hindi na nakikinig sa iyo. The fact na hindi na nakikinig sa iyo, hindi mo na yan anak. That's right. Amen. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo na biblical family
biblical na nangyari sa isang pamilya na nangyari mismo sa Bible. Ngayon, ang gusto kong ipakita sa inyo, my question is, sa atin ay, kung tayo po ay tatanungin bilang mga magulang, anong klaseng henerasyon ang inyong mga anak sa mga susunod na henerasyon? Tingin nga, anong klaseng henerasyon kaya? Meron akong ipapakita sa inyo sa Biblia na iba't ibang henerasyon. At alam mo kanina, hinahanap ko nasa yung godly generation dito? Nasa yung good generation? Alam nyo, halos wala akong makita Oh? Yeah! Kaya, alam nyo yun ang magandang tanongin natin. Alam nyo, masarap na magkaroon ka, nangangarap na magkaroon ka ng, sana, yung anak ko ay makapagtapos ng engineering. Dapat yung anak ko makapagtapos ng education. Yung anak ko, gusto ko isang maging opisyal ng PNP, opisyal ng AFP, and so on and so forth. Nakakaraming mga pangarap tayo. Pero sino kaya ang nag-isip sa atin ng mga magulang na nagpaplano kayo, nag-goal kayo, nag-i-aim kayo? Ang tinatarget nyo, gusto ko yung anak ko. Gusto ko yung susunod sa akin na henerasyon ay mga godly generation. Amen. Diba? Godly generation. Sino naman kaya sa atin dito nag-iisip ng ganyan? Now, meron akong papakita sa inyo na iba't ibang henerasyon sa Biblia, mga kapatid. Now, dito muna tayo. Dito muna tayo sa Ecclesiastes 1:4. Meron lang akong sasabihin sa inyo. Sige, sundan lang natin yung mga verses na bubuklatin ko. Dito muna sa Ecclesiastes chapter 1 in verse number 4. Ang sabi dito, one generation passeth away. One generation passeth away. And another generation cometh. Okay? Tinan nyo tinan nyo lang sinabi ng Biblia, hindi natin kayang pigilan ito. Hindi natin kayang pigilan itong pangyayari ito. Sabi niya, one generation passeth away, and another generation cometh. Di ba? Amen. O ayon sa gusto natin, halimbawa, yung henerasyon natin tayo mga magulang, lilipas ito, di po ba? Amen. Lilipas ito. Paglipas ng ating generation, one generation cometh. Di ba? Meron agad-agad susunod na henerasyon. Yun. Ngayon, ang tanong natin mismo sa ating mga sarili bilang mga magulang ngayon, paglipas ng ating henerasyon na ito bilang mga magulang, anong klaseng henerasyon kaya yung mga susunod mula sa ating mga pamilya? Yep. Amen. Yun. So, isa-isain natin ito. Dito po sa, sa Deuteronomy chapter number 1. Punta natin ito kasi maganda ito Alam niyo, mayroong binanggit dito ng Diyos na iba't ibang henerasyon. Sabi dito, sa chapter number 1, verse 35. Sabi ng Bible dito, verse 135. Pansinin niyo po ito. Ano sabi ng Bible niyan? Nakita niyo na po? Sabi ng Bible, surely, there shall not one of these men of this evil generation. Markahan niyo yan, mga kapatid. Sino po nagsasalita dito, mga kapatid? Ang Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanila, merong mga henerasyon, mga tao na mula dito sa mga tao ito, na evil generation. See the good land which I swore to give unto your fathers. Evil generation. Nakalain mo yan? And then, 32, the same book. Tanda nyo na, evil generation. Dito tayo, 32, verse number 5. Sabi ng Bible dito, verse number 5. Sabi ng Biblia, ito na. Sabi niya, they have corrupted themselves. Their spot is not the spot of His children. They are a perverse and corrupt generation. Amen. Tanda niya.
Ito, sabi niya, mga baluktot na henerasyon. And then, verse number 20. Sabi niya, and he said, I will hide my face from them. I will see what their end shall be. For they are a very, ano nakalagay? Froward generation. Amen. Froward. Ang ibig sabihin ng froward? Swail. Children in whom is no faith. Mga bata, sabi niya, mga anak na walang pananampalataya sa Diyos. Matindi yun. And then let's go to Proverbs. Let's go to Proverbs 30. Alam niyo ito? Proverbs 30. Ayan. Okay, sabi ng Bible dito, there is a generation that curseth their father and that not bless their mother. There is, makita niyo po, there is a generation that curseth their father. And then 12, there is a generation that are pure in their eyes, yet is not washed from their filthiness. Amen. Napansin niyo ba yan? And then, sabi pa niya, there is a generation, oh, how lofty are their eyes. Mga matatayog ang tingin, matataas ang tingin nila sa sarili nila. Mayayabang. And their eyelids are lifted up. 14. There is a generation whose teeth are as swords, and their teeth as knives, to devour the poor. Nangangaya ng mga mahirap from off the earth, and the needy from among them. Tingnan nyo. Makinig kayo. Maghanap na kayo dyan ng godly generation. Dito na nga, bakit pinahayag isa-isa dito sa pamilya ni King Solomon, mga kapatid, yung ibang henerasyon na taliwas sa Diyos, walang pagkakilala sa Diyos, walang pananampalataya sa Diyos. Ang tanong ko ngayon, paglipas ng ating henerasyon na ito mga magulang, anong klaseng susunod kayo na henerasyon mula sa ating mga anak? Come on. Nakikinig kayo sa akin. Amen. Di ba? Tinan nyo po. Tinan nyo, isipin nyo ito ha. Asan yung anak ninyo ngayon? Asan yung mga anak ninyo? Di ba? Nasaan yung... Kasi tingnan nyo ha, anong ministry ni tatay dito sa simbahan? Anong ministry ni nanay dito sa simbahan? Anong ministry ng inyong mga anak? Bakit po walang ministry si tatay? Bakit walang ministry si nanay? At siyempre, walang ministry ang mga anak. Alam nyo kung bakit? Kasi puro kayo pera eh. Abala kayo sa pera nyo eh. Makikita lang kayo sa simbahan kung kailan nyo gustong pumunta sa simbahan. Pero sasabihin ko sa inyo, isang araw, yung direksyon ng inyong pamilya na ganyan, lalamunin ng kabunduhan ang inyong pamilya. Lalamunin ng kabunduhan ng inyong pamilya, sasabihin ko sa inyo, isang araw, sabi ko sa inyo, paglipas ng generasyon, one generation coming. Di ba? Automatic yun. Paglipas ng isang henerasyon, automatic may darating na henerasyon. Kung ito na, tignan nyo kung lahat, ito, dito masusumpukan ang mga susunod na henerasyon sa atin. Nandyan yung evil generation. Nandyan yung perverse and corrupt generation. Nandyan yung a very forward generation. Kaya alam mo, sabi ng Panginoon sa Hebrews 3:10, tignan nyo ito, Hebrews 3:10. Ito, maganda ito. Pag ganyan ho, ang masumpungan ng Diyos, may henerasyon ng ating pamilya. Anong sabi ng Panginoon dito? Hebrews 3:10. Sabi ng Diyos, wherefore,
Naimuna, sabi niya, when your fathers tempted me, prove me. And so my works 40 years. Alam mo ba sila tinutukoy niya? The same person sa book of Deuteronomy. Ano sabi niya? Wherefore I was grieved. Nalulumbay ako, nalulungkot ako, sabi ng Diyos, with that generation. And said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Kalahin niyo yan, mga kapatid. Hindi nila kilala yung aking pamamaraan na sabi ng Panginoon. Tingnan niyo po, tayo, katulad yan, matagal na kayo dito sa simbang ito, kayo mga tatay, kayo mga nanay. Ang tanong ko sa inyo, anong klaseng mga anak yung anak ninyo ngayon? Ang bihira, ewan ko lang kung hindi kayo matakot-tauhan, mga kapatid. Tingnan niyo po nandyan yung evil generation. Nandyan yung perverse and crooked generation. Nandyan yung very forward generation. Nandyan yung tinatawag na generation that cursed their father and father. A generation that pure in their hearts. Yun, nandun lahat ng karumihan sa kanila. Nandyan yung henerasyon na mayayaman sila. Nandyan yung henerasyon na nangangaya ng gusto nilang kayanin na tao. Kaya anong sabi ng Panginoon? I will grieve with that generation. Ikinalulungkot ko yung henerasyon na yan, sabi ng Diyos sa ating mga kapatid. No? Malungkot yan. Ngayon, tinan niyo po, ewan ko lang, pero siguro hindi ko kaayon kung ako. Ipaglalaban ko siguro yun. Ipaglalaban ko talaga, hindi lang siguro. Araw ng linggo, nasan yung asawa ninyo? Nasan yung mga anak ninyo? Di ba? Nasan yung mga anak ninyo? Araw ng linggo to pero nasan sila? At the fact na hindi nila ino-honor, mga kapatid, yung pagpunta sa simbahan at doon sila makikinig sa Diyos upang makakilala sila ng lubusan sa Panginoon. Sigurado na, ito na yung sinasabi ng Biblia na susunod na evil generation. Kung ako po ang tatanungin nyo, at kung kayo naman ang tatanungin nyo, anong henerasyon ang gusto nyong i-produce sa itong pamilya? Diba? Ewan ko kung hindi nyo nakuha yung tanong ko. Sige nga, anong uring henerasyon ang gusto nyong i-produce sa itong pamilya? Sige. Sige nga. Kung kayo may tatanungin, ito pa, matindi pa. Dito tayo. Judges, chapter 2. Judges, chapter 2. Ito, verse number 10. Ano sabi ng Bible dito? Sabi ng Biblia, simulan natin sa verse number 6. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. And the people served the Lord with all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. Ang ganda pa, di ba? Panahon ni Moses, ang ganda pa. Panahon ni Joshua, ang ganda pa. And Joshua, the son of man, the servant of the Lord, died. Nung namatay na po si Joshua, being 110 years old, they buried him in the border of his inheritance, Timnah-Heres, in the mount of Ephraim on the north side of Gilgal. At na, nung nawala na, patay na po si Joshua, ayaw sa gusto natin, may dulo ang ating buhay. Kung hindi pa babalik si Kristo, buti ko mamaya, balik na, buhay pa tayo, at least. Kita pa natin yung mga anak natin. Pero pag wala na tayo, tumating may susunod na henerasyon. Amen? Amen. Ito na nangyari. Ito nangyari dito ay matindi na si Joshua at si Moses. Matindi na sila magturo. Nakikinig tayo? Amen. Masigasig na magturo itong mga tuwi. Pero tingnan niyo po, pagkatapos ng kanilang henerasyon, si Caleb, si Moses, si Caleb, si Joshua, ang sabi ng Biblia, and also that all that generation were gathered unto their fathers,
And there, ano sabi niya? Rose. Arose another Generation. generation after them. Automatic kasi yun eh. Ayaw sa gusto mo may susunod na henerasyon sa'yo. Anong uring henerasyon? Which knew not the Lord. Hindi nila kilala yung Diyos ni Joshua. Hindi nila kilala yung Diyos ni Moses. Huh? Amen. Nor yet the works which He had done for Israel. Matindi yun, mga kapatid. Hindi sila nakakilala sa Diyos. Oh? No, pakinggan niyo na maigi. Makinig kayo na maigi. Dito manantingin, mga magulang. Kaya sabi ko sa inyo paulit-ulit, mga kapatid, magkaroon kayo ng devotion sa pamilya. Amen. Oh? Sa umaga dapat may devotion. Nakikinig tayo. Amen. Ang unang-unang concern natin, ang unang-unang responsibility natin, yung sariling pamilya natin. Yes, sir. Amen. I don't care, mga kapatid, kung gaano kayo kabisi sa trabaho. Sapagkat gaano man kayo kabisi sa trabaho, mga kapatid, na hindi nyo lang po nakakausap, mga kapatid. Ang inyong mga anak, ang sasabihin ko sa inyo, ayon sa Biblia, walang kabuluhan lahat yan, sipag nyo na yan. Yeah. Oh, hindi mo alam, mga kapatid, habang hindi mo kinakausap, hindi mo dinidevotion yung anak mo mula sa salita ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, hinuhubog na ni Satanas yung pamilya mo, isang araw, kukontra na mismo sa iyo ang pamilya mo, ang anak mo. Amen. At sasabihin, Pastor, ang tigas na yung anak ko, anong gagawin ko kahit na balusin ko na siya ng 2 por 2, Pastor, wala na eh. Iyan ang sinasabi ko, huli ka na kasi. Kaya nga, ang anak natin, habang bata pa, bugbugin na natin ang salita ng Diyos. Amen. Good. Oh? Alam mo, minsan nakakita ako na may mga baby dito. Halik kayo ng halik. Sabi ko, how always, isang araw, yung halik mo na yan, ay may pupuntahan. Diba? Normal naman yan. Mga kapatid, nandun yung pag-aruga mo sa baby mo, pero maniwala ka sa akin. Pag isang pagkakamali niya, yari ka. Oh, yari ka. Ha? Ako, mga kapatid, yung kong mag-alaga sa loob ng aking pamilya, magpakain, ay hindi ko muna pakainin ng salita ng Diyos. Amen. Bago kita pakainin ng pampisikal, pakainin ko muna kita ng salita ng Diyos. Good. Oh? Ako na nga lang, tinan niyo po ito ha. Ako na nga lang, araw-araw na yun. Tuwing umaga, kakausapin ko yung anak ko. Bago matulog, kakausapin ko yung anak ko. Pagising naman umaga, kakausapin ko na naman. Pag kumakain ka na naman, minsan diyan kami kumakain, kakausapin ko sila. At pag doon naman kami kumakain, pangkalahatan, kasama yung mga full-time staff, kakausapin ko pangkalahatan. Mamaya-maya, nagluloko pa. Kayo pa kaya? Yup. Amen. Right. Oh? Ang bira. Ang isip lang kasi natin, maghanap buhay, papasok ng trabaho, kikita tayo ng pera, makabili ka ng bigas, ulam, pagkain ng ating mga anak, yun ang kasing isip natin pang pisikal. Ang nakikita lang natin panlabas. Pero hindi yun, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa isang tao. Ang pinakamahalaga sa isang tao, yung nasa loob ng katawan na yan. Alin yun? Yung soul ng ating mga anak. Amen. O tinan nyo nakikita natin yung physical ng ating mga anak, pero hindi natin nakikita yung soul ng ating mga anak. Sana makita natin ito. Oh? Talaga, totoo yun. Pag nakikita ko kayo, hawis na, mamaya nakita mo yung baby mo, mamaya alagang-alaga mo, mamaya pinapakain mo, pag iyak, pupunta mo yung anak mo, pag nagutom, pakakainin mo. Wala masama doon nakikita ko, wala akong masama nakikita doon. Pero sana ganoon natin arugain ang mga anak natin mula sa salita ng Diyos. Amen. Oh? Tagal ko na pong sinasabi sa inyo po, mga kapatid na kahit anong mangyari, ay araw-araw pag-isip sa umaga, kahit anong oras ang pasok mo, tatay, kahit na sabi kong alas 5, digisingin mo ng alas 4 yung anak mo. Kami nga dito, mga kapatid, alas 5 devotion ng mga full time. Alas 5 rin ang devotion namin.
Gigising ako ng alas 3 or alas 2, magpipray ako, pagpipray ko yung prayer list natin, mamaya i-dip ko lang konti, mamaya bago mag-alas 5, 4:30, gigising na naman ako. Tapos alas 5, gigising ko na sila. Bangon na tayo. Bangon na. Basa kami ng buong Proverbs. Tapos, kakausapin ko na naman sila. Kayo, ganito, ganyan. Sabi ko sa mga anak ko palagi, kung meron mang unang-una na example sa mga bata sa ating simbahan, kayo. Amen. Good. Nisha, si ate, ganito, ganyan, Belde, ganito, ganyan. Araw-araw yung para ko silang lakad. Kayo pa kaya? Sige, tanong ko sa inyo, nagdi-devotion ba kayo tuwing umaga? Are you reading your Bible, the book of Proverbs, every morning? Mga kapatid, pagka hindi natin napakain na saksakan ng salita ng Diyos, ng puso at isip ng ating mga anak, araw-araw, sasabihin ko sa inyo, si Satanas ang magsasaksak sa puso at isip ng ating mga anak mula sa kamunduhan. At habang lumalaki yung mga anak natin, tumitigas yan. At sasabihin mo, nakita natin, mas malaki na sa iyo yung anak mo, wala na, huli ka na. Naibenta mo na yan sa diablo. Kaya tinan niyo po yung mga anak natin. Tinan niyo yung mga anak natin. Bibihira po na pipiliin nila na pumunta ng simbahan. Wala na, huli na kayo. Kaya ang pinaka-the best mga kapatid, bata pa. Kaya tinan niyo, alam mo, kanina naman, tinitignan ko si Minchin dito kanina. Akala ko pagka walang simbahan, saan kayo si Minchin? Ako sa inyo pero nakikita ko yun Kaya pinakamaganda, mga kapatid, meron tayong gabi na naman, pagising ng umaga. Huwag niyong palagpasin yun. Hindi po pwedeng palagpasin yun. Kasi merong maghahapon Kaya dapat yung first hour, ang unang isaksak sa kanila ay salita ng Diyos. Amen. Kahit nagdaan ng katanda yan, kahit pinakamaganda, bata pa, yan, paulit-ulit. Alam niyo yung magsimula ng lockdown? Nagsimula kami. Okay, sabi ko, babasahin natin ang buong Biblia. Alam niyo, nagsimula ng lockdown, nabasa na natin ilang buwan na yung lockdown natin? 6 months? Tama, di ba? Magsi 6 months na. Alam niyo ba, within 6 months, nabasa namin ang buong Bible? Hindi man maintindihan lang yan. Pero at least, mga kapatid, paulit-ulit. Tuwing umaga, babasa ng Biblia. Bago matulog ng gabi, magbabasa na naman. Tuwing umaga, katulad ngayon, kahit linggo. Pag-iwalay natin mamaya, bago kami matulog. Sige, sasabi, alam na nila yan. Dito tayo, magbasa muna tayo ng Bible, mag-pray tayo. Kasi nakita ko po yan na gaano kaganda ang naibibigay pag ginagawa natin yan, didevotion kayo sa pamilya ninyo. Kung hindi, mga kapatid, isipin nyo ang dami mga gadgets ng magturo, taliwas sa ating mga anak. Amen. Diba? Ang kagandahan pag may Biblia tayo, yung ating Biblia ay unti-unti, hindi man maisaksak agad yan, pero unti-unti yan. Umaga, may salita ng Diyos. Gabi, may salita ng Diyos. Pag kumain kayo ng tanghali, may salita ng Diyos. Habang may pagkakataon, magkakasama kayo, saksakan ulit sila ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible. Amen. Huwag kayong magsama ng salita ng Diyos. Amen. Huwag lang ang tignan ninyo mga kapatid yung katawan ng anak ninyo. Amen. Huwag yun. Nakikinig po tayo. Malaki lang ang katawan yan, pero walang alam yan. Nakikinig tayo. Ang titignan natin palagi mga kapatid, yung mga anak mo, ang lalaki na rin nila. Pero sabi ko, paulit-ulit pa rin, yung narinig nila sa akin nung bata pa, ganun pa rin narinig nila sa akin. Paulit-ulit.
dalas din, paulit-ulit din sa ating mga anak. Yeah. Kaya nga dito ang ganda eh. Alam mo, may mga devotion ng mga bata dito. O may mga devotion ng mga malalaki, mga adult. Ayan. Alas 5 hanggang alas 6. Pagkatapos ng devotion nila, yung mga bata naman. Alas 6, kinakailangan gising na yan. O kaya alas 5 yung devotion namin. Bago may pagkatapos ng devotion, sabi ko kay Belte, punta ka na doon sa devotion ng mga bata. Bakit? Ang usapan namin, ituturo sa kanila, number 1, kaligtasan. Paano nila tatanggapin si Kristo bilang Diyos at sarili tagapagligtas? Ulit-ulit yun. Tapos, tuturuan sila ng mag-soul winning. Para pag medyo maalwan ng paligid natin, pwede mag-soul winning yung mga bata. Amen. Pagkatapos, tuturuan sila ng mga personal hygiene at kung paano magrespeto. Mga kapatid, pag ang anak ninyo, di ba? Pagka hindi ginigising ng alas 6 yan, yung mga anak ninyo. Di ba? Ginigising nyo ba yan ang alas 6, yung mga anak ninyo, alas 5, alas 4? Hindi. Bakit? Kasi Pastor, nakakaawa naman ito kasi ayaw mo yan na matulog hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan, parang mabuti pa nag-alaga ka ng baboy. Bakit pag mataba ng baboy, benta mo na? Ayaw anak mo, hindi. Ang kapatid, ayaw mo nang mag-alaga ng anak ko sa loob ng pamamahay ko na tamad. Amen. Ha? Amen! Amen. Ayaw mo nang tamad, ayaw mo nang mag-alaga ng demonyo sa loob ng bahay ko. I tell you, mga kapatid, sasabihin ko sa kanila, alright, si Birte nga, grabe yan ha. Pero sabi ko, hindi, gising. Gising kami gising sila ng alas 5. Ano may pagkatapos, alas 6 na, mag-bis ka na, punta ka na doon. Sa devotion yun yung mga bata. Wala mo yan. Pag sa bahay nyo, ginigising nyo ba yan? Naawa kayo. Pero nyo, magaling kayo. Naaawa kayo, gisingin ang anak ninyo at papasahin at makinig ng Biblia, pero isang araw, kayo ang kawawa. Wala kayo. 47 na rin po ako, mga kapatid, alam mo po yung sinasabi ko. I've been 25 years in the ministry. Hindi ko sinasabi ko para magyabang. Sinasabi ko to, marami na akong nakita. Ang bira. Hindi ako naawa yung anak ng gising ko. Hayaan mo na matutulog hanggang gigising lamang siya kung kailan yung gustong gumising. No way! Bata pa, dapat may oras para gumising. Bisa sasabihin, ayaw mo lang. Lalo na pag-apo mo na to. Hindi, ayaw mo lang kasi yan. Kasi bata pa naman yan eh. Kaya mo tuturuan yan. Pag may apo na rin siya, patay ka na. Kaya bata pa mga kapatid, pag sinasabi ko sa mga anak, alright, ganito alas 5, devotion natin. Pag sinabi ko alas 4, devotion natin. Alas 4. Dapat may disiplina sa bahay. Hindi po pwedeng walang disiplina. Kaya makita nyo, pagka ang bahay walang disiplina, pagka ang tatay walang standard, walang pamantayan, sigurado yan. Ang mga anak natin sa loob ng bahay, mga demonyo yan. Nagkakulang tayo. Pagka ang bahay natin, hindi po ito ang disiplina, mga kapatid, sigurado yan, magiging demonyo yung miyembro ng ating pamilya. So, ayun, may natutunan tayo, amen. Ito pinakamaganda. Ito, wala nang iba. Sa susunod, pag-uusapan natin, ay paano natin ituturo ito? Alam ko, hindi kayo excited. Hindi. Pero, kapatid, sabi ko nga sa Panginoon, kahit yung pamilya ko lang ang makuha ko, okay na. Kasi, mukhang hindi interesante mga ibang tatay at
surrender na kayo. Pero mga kapatid, biyaya ng Panginoon, hindi ko susurrender ang aking mga anak sa diablo. Amen. It's good. I will fight for my kids. Mga Amen. kapatid. Over my dead body. Ipaglalaban ko yan sa diablo. Habang may buhay ako pang mga kapatid, hindi ko susurrender yung anak ko sa diablo. Amen. It's good. Kayo, mga kapatid, ay huwag kayo maawa na yung mga anak medyo gisingin nyo na maaga para makinig ng salita ng Diyos. Kahit gaano na yung kalaki, basta nasa poder mo. Ay mga nakikinig tayo. Walang ganyan dapat, hindi gano'n. Pastor, malaki na kasi yung mga to eh. Hanggat nakatira sa bahay mo, ikaw ang masusunod. Manala mo yung Merong isang pastor na, matandang pastor na sa Amerika, bago tayo magtapos. Alam mo ba na pag may dumadaan sa bahay ng pastor na ito, kahit sinong dumadaan, kamag-anak niya, kung sino man pastor, alam niyo ba, na pag nag-devotion sa umaga, kinakailangan sumama sa kanyang devotion. Yun ang maganda. Kahit sino yan, basta may dumalaw at inabutan siya doon sa bahay niya, doon siya natulog, pag-gising ng umaga, kinakailangan sumama ka sa kanyang devotion. It's good. Yan ang pinakamaganda. Ngayon, tanong ko sa inyo, saan inyo gustong i-build ang inyong mga anak? Ito? O sa awat na isang araw ikaw ang kawawa? Alright, tumayo po tayo, may natutunan tayo. Amen. Naging salamat po sa aming pong natutunan. Narinig Panginoon. Pagyamanin niyo po ito sa aming pong mga puso. Oo nga po Panginoon, ay hindi lamang po yung katawan ng aming mga anak na nakikita namin, kundi yung totoong tao na nasa loob ng katawan, the soul itself of God. Ang kailangan po ng kaluluwa ng aming mga anak ay salita po. At dito po namin dapat i-deal, hubugin ang aming mga anak, Panginoon. Pagpalain niyo po mga magulang na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Yung mga gusto mag-CR, habang hinihintay natin